Alam niyo mga kaibigan, noong panahon ni Abraham, walang iba ang nakita ng makapangyarihang Ama nating Diyos na naniniwala sa Kanya. Si Abraham lang. Dahil nakita ng Panginoon na si Abraham, siya lang ang nakita ng Panginoon na sincero, na nagasunod sa makapangyarihang Ama nating Diyos. Kaya siya ang pinangakuan. Ano ang sinabi ng makapangyarihang Ama nating Diyos kay Abraham? Ang sabi niya, Abraham, galing sa lahi mo, o binhi mo, ang taong lalabas sa silangan na magiging hari sa buong mundo. So ang Diyos, mga kaibigan, maliban lang sa mga politiko, sa mga tao, kung mangako, panay pako. Pero ang Diyos, lahat yan tutuparin niya kung ano yung pangako niya. Bakit nakalimutan ng mga tao at lahat ng mga pastor, nakalimutan nila ito? Yung pinangako ng makapangyarihang Ama nating Diyos sa kay Abraham. Kaya si Abraham, siya lang ang nakita ng Panginoon na naniniwala sa Kanya. Kaya siya ang pinangakuan ng makapangyarihang Ama nating Diyos. Yun po ang totoo. Kasi kahit ang taga-Israel, sinasabihan nila na dito lalabas. Hindi sila nagkilala doon kay Jesus. Dito ang hinihintay nila. Ito ang sinasabi nila na totoong Jesus na itinakdak ng makapangyarihang Ama nating Diyos. Kasi yung tao na lalabas dito na magiging hari sa buong mundo, yan na tao ang makabigay ng kasaganahan sa lahat ng tao sa buong mundo. Hindi lang dito sa Land of Promise. Ngayon, nagtaka nga ako, daming hindi makatanggap sa mangyayari, lalo na sa global resetting. Nakasaad na yan. At ito na ang panahon. Sobra-sobra na. Lalo na kay nakita natin, halos tayong mga tao kinakain ng kasakiman. Especially dito sa ating mga namuno sa ating bansa. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa. Dito nagpugad yung mga buaya sa ating bansa. Yun ang totoo. Ngayon, nakasaad sa Bible. Ano ang nakasaad? Na ang lalabas na hari, na magiging hari sa buong mundo, hindi lumaki sa palasyo. Di ba? Inutusan din si Moises na maggawa ng Ark of Covenant na kaban. Marami dito ang hindi nakasagot sa akin ng mga pastor. Kasi ang sa isip nila, ang nilagay doon sa Ark of Covenant, yung 10 Commandments. Kaya nga, simple lang ang tanong ko. Ang utos ba, pangako or utos? Kasi ang Ark of Covenant, meaning is pangako. Well, hindi naman siguro pwede na ang utos na 10 Commandments, yun ang ilagay doon. Kasi pinagawa si Moises ng Ark of Covenant na patunay yun. Yun lang patunay na may pinangako ang makapangyarihang Ama nating Diyos. Tulad yung nangako siya kay Abraham, nasa lahi ni Abraham ang taong lalabas na magiging hari sa buong mundo. Ganon din para hindi malimutan ng mga tao na ang Diyos may pinangako sa kay Abraham at sa lahat ng mga pinili niya dito sa Land of Promise. Pinagawa ngayon si Moises ng Ark of Covenant. Yun ang patunay. At ano ang nilagay doon? Hindi 10 Commandments. Hindi man pangako yung 10 Commandments. Utos. Ano ang nilagay? Kasi ang makapangyarihang Ama nating Diyos, gamit ang kapangyarihan niya, nag-ukit siya sa bato. Ano ang inukit niya sa bato? Pangalan. Kumplito yun. Pangalan, middle name, apelido, may junior pa yan. Inukit niya yan sa bato na ginawa niyang tablet. Yun ang inutos niya kay Moises na ipasok doon sa Ark of Covenant. Kasi ang Ark of Covenant meaning is pangako. Ngayon, anong sabi niya kay Moises? Moises, yan na pangalan ang magiging pangalan sa taong lalabas sa silangan na magiging hari sa buong mundo. O ngayon, tanungin ko kayong mga pastor, kay maraming nag-chat dito na mga pastor sa akin.
Gusto nila na makipagdebate. Hindi naman kailangan na i-debatehan yung Bible na yan. Para sa kalaman ng lahat, ang Bible, hindi mo na kailangan magtanong sa pastor, hindi mo na kailangan magtanong sa pari o ano pa. Basahin mo lang, andyan ang tanong, andyan ang sagot. Turo yan para magiging mabuti ang tao. Hindi na kailangan mo magtanong-tanong sa sila kasi ang mga pastor o sila ang mga pare. Hindi na kailangan. Basa ka lang, dyan ang sagot. Andyan din ang tanong. Nagtuturo ng kabutihan sa pamumuhay ang Bible. Yun ang totoo. Yan ang katotohanan. Hindi na importante yung mga verse dyan. Kasi yung verse na yan, ginagamit yan sa mga taong may pride sa sarili. Gusto niya na siya ang tama. Kaya ginagamit niya yung verse na yan. Pero makikita nyo, hindi gina-apply sa sarili. Yun ang totoo. Kita mo, ngayon, Art of Covenant, ibig sabihin, ang Art of Covenant, pinagawa yun kay Moises para may patunay ang Panginoon na may pangako siya dito sa Land of Promise. Sino yung mga ninuno? Kanino yung mga ninuno ng mga Israelita? Ninuno natin yun. Tayo ang mga angkan nila Abraham sa mga harianon. Pero ngayon, bakit ngayon ang hirap tanggapin? Dahil ba sa kasakiman ng tao? At ginaaliposta ang mga taong mahihirap? Yung mga taong halos hindi makakain? Tanungin ko kayo mga kaibigan, ano ang totoong tithes offering? Ang totoo. Yun bang nag-tithes ka sa simbahan? Lakihin mo. Pero hindi man lang ka nakabigay kahit pagkain sa mga pulubi. Kaya ang totoong tithes, kung ano yung ginagawa mo sa taong pulubi, anong sabi ng Panginoon? Kung ano yung ginagawa mo sa Kanya, yung kapwa mo tao, parang ginawa mo sa Panginoon. Yun ang totoong tithes. Ngayon, yung tithes na yan, minsan nga, ako hindi lahat. Pero, halos ginagamit yan para ginagamit yan sa mga pastor, sa mga pare. Di ba? O ngayon, galit na naman kayo sa akin. Kasi totoong sinabi ko. And ibig sabihin, may pangako ang makapangyarihang Ama nating Diyos sa lahat dito sa Land of Promise. Ngayon, bakit hindi natin tanggapin? Bakit ginagawa natin 666? Bakit ginagawa natin na ang hari na maglabas ngayon anak ng demonyo? Ibig sabihin, bakit kinukontra mo yung pangako ng makapangyarihang Ama nating Diyos? Kinukontra mo. Dahil ba sa kasakiman mo? Dahil mayaman ka? Umapaw yung mga kayamanan mo? Tandaan mo, kahit amoy niyan, hindi mo madala sa harapan ng Panginoon. Kahit amoy ng iyong kayamanan, may pinangako ang Diyos kay Abraham at sa lahat ng mga pinili. Dito sa Land of Promise, dito lalabas ang taong itinakda at pinangako ng makapangyarihang Ama nating Diyos. Yun po ang totoo. Kaya ang mga royal family na mga hari, sinusunod nila ang plano ng Panginoon. Kaya yung inukit ng makapangyarihang Ama nating Diyos, yun ang pinamana nila sa lahat ng mga kayamanan nila sa mga royal family. Sa Vatican, ganun din. Sa nagiging World Bank na yan, ganun din. Ang lahat ng mga kayamanan, yung dinala ni Ferdinand Marcos Sr. kasi ginawa siyang legal counsel ng mga hari. O di ba? Ganon din yung tinatawag nila na si Spiritual Wonder Boy. Yung tao na itinakda ng makapangyarihang Ama nating Diyos. Kasi naniniwala ang mga royal family na mga hari na tuparin ng makapangyarihang Ama nating Diyos ang pangako niya kay Abraham at sa lahat ng mga pinilit niya. Hindi mga Marcos ang may-ari ng kayamanan ng royal family. At hindi yung mga tao dito sa Pilipinas na mga tauhan lang ng mga hari. Espesyal yung hari na si King Felipe. King Philip Disikan. Okay, kita nyo, hindi nyo nakuha na ang Pilipinas kinuha sa pangalan ng hari. O ngayon, magiging inyo. Ibig sabihin, yung nilagay doon sa Art of Covenant, pangalan. At yun ang sinunod ng mga royal family. Di ba?
hanggang ang mga royal family, yung pangalan na yun, na yung nilagay doon sa loob ng Art of Covenant, yun ang pinamana sa lahat ng mga kayamanan ng mga royal family. At nung panahon ng World War II, inutusan, ginamit ng mga hari, ang mga Japanese, especially si Yamashita, na likumin ang lahat ng mga kayamanan ng mga gold at ilibing dito sa Land of Promise. Yun ang totoo. Di ba? Kaya nga nilibing dito sa Land of Promise. Kasi prepare. Bakit dito talaga nilibing? Prepare sa darating. At yung taong itinakda ng makapangyarihang Ama nating Diyos, na yung taong lalabas na magiging hari sa buong mundo. Yun ang katotohanan dito. Ganon din yung bakit pinadala ng mga hari ang sobra 600,000 metric tons kay Ferdinand Marcos na ipadeposit dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas para prepare din. Kaya nga ginatawag na gold reserve. Para prepare din ang purpose niyan sa pinangako ng makapangyarihang Ama nating Diyos, yung itinakda niya na tao na lalabas dito sa Land of Promise, dito sa silangan. Kaya tinatawag nila yung kayamanan sa World Bank na divine wealth. Ganon din spiritual wonder boy. Kasi hindi pa na tao ang tao, andyan na yung pangalan niya. Sa totoo lang mga kaibigan, bakit nangyari ito lang? Dahil ito sa pangako ng makapangyarihang Ama nating Diyos na yung taong lalabas dito sa silangan. Yun ang totoo. Kaya ngayon, bakit ayaw niyong tanggapin mismo ang makapangyarihang Ama nating Diyos? Ha? Nangako dito sa Land of Promise. Dito. At ang tagapagmana ng royal family na sinasabi ko sa inyo, hindi sakim. Sinusunod niya kung ano ang kagustuhan ng makapangyarihang Ama nating Diyos. Kaya binigyan niya ang bawat Pilipino ng malaking halaga. Yun ang totoo. Malaking halaga, kaya nagbigay siya ng 500,000 every month, every Pilipino. Kasi gusto niya yung kung ano yung pangako ng makapangyarihang Ama nating Diyos matupad, na mamuhay ang mga pinili na kahit hindi makarinig, hindi makakita, pero may paniniwala, sila yung mga tao magiging masagana ang pamumuhay na parang hari at reyna. Pero sa totoo lang, ang totoo dahil sa matalino si Ferdinand Marcos, pag-usapan natin sandali ito. Dahil matalino si Ferdinand Marcos, kaya kinuha siya na abogado, legal counsel ng mga hari. Legal counsel lang siya sa mga hari. Kaya bilang siya ang abogado ng mga hari, nag-issue ang mga hari sa kanya ng ID, patunay na siya ang abogado, legal counsel. At inutusan si Ferdinand Marcos Sr. na magdala ng 600 plus 1,000 metric tons para magiging gold reserve dito sa Pilipinas. Kita nyo, lahat nakatukma sa pangako sa makapangyarihang Ama nating Diyos. Yung mga Japanese, lalo na si Yamashita, ginamit ng mga hari para likumin ang lahat ng mga kayamanan sa buong mundo at dito ilibing sa ating bansa sa Land of Promise. Yun ang totoo. At wala ng plano ang mga Hapon, mga Japanese, na kunin yun. Kaya kahit kung mag-treasure kayo, hirap kunin. Kahit makita mo na, parang hindi mo makuha. Bakit? Nasa biblical kasi yan. Pangako. Hindi mo basta-basta. Kaya may mga espiritu na nagabantay. Maniwala man kayo sa hindi. Kaya hindi mo basta-basta kunin. Marami kasing hindi nakakaalam. Kaya ngayon, ninanakaw nila. Yun ang totoo. Bakit? Kasi ang mga hari noon, sinunod nila yung Panginoon. At yung ginawa, yung inukit ng makapangyarihang Ama nating Diyos para malaman nyo. Ng pangalan, ang sabi niya kay Moises na yan ang pangalan, ang magiging pangalan sa taong lalabas sa silangan, na magiging hari sa buong mundo. Kaya yun ang pinamana nila sa lahat ng kayamanan ng mga royal family. Sa Vatican, sa World Bank, sa Central Bank, at lahat ng mga kayamanan dito sa Land of Promise. Kaya ang Pilipinas, kinuha ito sa pangalan ng hari na si King Philip II. At yung taong lalabas
na itinakda ng makapangyarihang Ama nating Diyos. Ganon din ang pangalan niya. Kinuha yung Pilipinas sa pangalan nila. Kasi andyan na yung pangalan, no? Hindi pa natao ang tao. Hindi po imposible yan. Bakit? Ang makapangyarihang Ama nating Diyos, lahat walang imposible sa Kanya. Ang nangako. So kita nyo, ang lahat ng mga kayamanan dito nilibing. At walang iba na may-ari niyan. Yung itinakda ng makapangyarihang Ama nating Diyos. Na yung taong lalabas na magiging hari sa buong mundo. Yan na tao, yan ang mamigay ng kasaganahan sa lahat ng tao sa buong mundo. Sa yung mga naniniwala lang. Yun ang totoo dito. Kaya nga, freedom ang lahat. Mag-freedom ang mga Pilipino, magpili sa magiging future nila. Walang pilitan. Ibig sabihin, walang pilitan. Sa totoo lang. 2021, pumunta dito si President Donald Trump para ibalik ang gold standard